Magandang araw sa lahat ng nakikinig. Narito na naman tayo sa isang kwento ng pag-ibig mula sa ating sender of the day. Dear Ate Len, ako si Lara. 19 years old, isang college student. Dahil sa hirap ng buhay, napilitan akong makitira muna sa bahay ng Tito Ramon ko, kapatid ng tatay ko. Tahimik lang si Tito. Simple lang ang buhay niya at halos wala akong alam tungkol sa kanya. Pero habang tumatagal ang pagtira ko sa bahay niya, doon ko nakita kung gaano siya kaalaga. Lagi niyang sinisigurado na may baon ako sa school. Pinupuntahan pa niya ako kapag late na ako umuwi sa klase. Isang beses, bumuhos ang malakas na ulan. Wala akong payong. Pagdating ko sa labas ng gate, nandoon si Tito, nakatayo, basang-basa. Hawak ang isang payong. Kanina pa kita inaantay. Baka kasi abutan ka ng bagyo, sabi niya. Doon ko naramdaman ang kakaibang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa pagiging mabait niya o dahil unti-unti kong nakikita si Tito bilang isang lalaking nagmamalasakit. Ngunit alam kong mali at alam kong komplikado. Kinagawihan, habang sabay kaming kumakain, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Nakakailang, pero may tanong akong hindi ko kayang pigilin. Tito, bakit parang sobra kang mag-alala sa akin? Ngumiti lang siya, pero baka sa mata niya ang lungkot. Lara, may mga bagay na hindi dapat maramdaman, pero minsan mahirap pigilin ang puso. Doon, natigil ang usapan. Natahimik kami at sa gabing iyon, nagsimula ang isang damdaming hindi na basta mawawala. Lumipas ang ilang araw, pero hindi na mawala sa isip ko ang sinabi ni Tito. Sa school, may lumapit sa akin na kaklase ko, si Marco. Mabait siya, laging nagyayaya sa kantin. Napansin ko, tuwing hinahatid ako ni Tito, palagi siya nakatitig kay Marco. Tahimik lang, pero halata ang pagsiselos. Isang gabi, nanatan ko si Tito sa sala. Nakatingin sa mga lumang litrato. Lumapit ako. Tito, kanina, parang galit ka kay Marco. Tumingin siya sa akin. Hindi ako galit, Lara. Natatakot lang ako at mawala ka sa piling ko. Kinabahan ako sa sinabi niya. Pero sa loob-loob ko, may kilig akong naramdaman. Tito, hindi ka mawawala sa akin. Ikaw ang laging nandyan. Natahimik kami. Malapit ang mukha namin sa isa't isa. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga. Ilang pulgado na lang, pero bigla akong iniwas ang tingin. Baka mali ito. Mahina kong sabi. Ngunit ngumiti siya ng mapait. Lara, kung mali man ito, sana huwag ka munang lumayo. Hayaan mong ako ang maging sandalan mo. At doon, nagsimula ang mas malalim na koneksyon sa pagitan namin. Isang damdaming hindi nila kayang ipaliwanag, pero lalong tumibay habang tumatagal. Dumating ang birthday ko. Sa dami ng abala sa school, hindi ko naisip na may naghanda pala sa bahay. Pag-uwi ko, sinalubong ako ni Tito Ramon. Happy birthday, Lara! Sabi niya, sabay abot ng maliit na kahon. Nabigla ako. Tito, hindi ka na dapat gumastos para sa akin. Ngumiti siya. Hindi ito magastos, pero sana lagi mong dala. Binuksan ko ang kahon. Isang simpleng kwintas na may maliit na pendant. Napaiyak ako. Tito, ang ganda po. Salamat. Hinawakan niya ang balikat ko at siya mismo ang nagsuot ng kwintas sa leeg ko. Ramdam ko ang init ng kanyang kamay at ang kakaibang kaba sa dibdib ko. Lara, bulong niya, hiling ko lang, sana huwag mong kalimutang nandito ako, kahit anong mangyari.
Napatitig ako sa kanya. Ilang sandali, walang lumabas sa salita sa amin. Pero sapat na ang mga mata naming nag-usap. Sa gabing iyon, habang nakaupo kami sa tabi ng cake, na kamilang dalawa ang naghati, dama ko ang kakaibang saya at takot. Kasi alam kong unti-unti akong nahuhulog sa taong hindi ko dapat mahalin. At sa mata ni Tito, ramdam kong ganun din siya. Ngunit hanggang kailan namin kayang itago ang damdaming ito? Pagkatapos ng birthday ko, mas naging masaya at magaan ang pakiramdam ko kapag kasama ko si Tito. Pero sa school, mas naging malapit din sa akin si Marco, yung kaklase kong lagi akong sinusundo at lagi akong binibigyan ng mga notes. Isang araw, nadatnan ko si Tito sa may gate ng school. Nakita niya akong paano inabot ni Marco ang baon kong notes at sabay sabing, "Ingat ka lagi, Lara." Napansin ko ng lamig ang tingin ni Tito. Tahimik siya naglakad palayo at hindi na ako nilingon pa. "Tito, wait lang!" Tawag ko. Pero hindi siya sumagot. Hindi niya ako tinignan. Pag-uwi namin, ramdam ko ang bigat ng kanyang loob. Habang kumakain kami, halos hindi siya nagsasalita. Naiinis ako. Kinakabahan, kaya bigla akong binitawan ng kutsara ko. "Tito, nagsiselos ka ba kay Marco?" Tanong ko ng diretso. Napatingin siya sa akin, gulat, pero halata ang emosyon sa kanyang mga mata. "Lara, wala akong karapatan. Tito mo ako. Pero oo, selos ang nararamdaman ko kasi sa tuwing nakikita kitang may kausap na iba, natatakot akong mawala ka." Tumigil ang mga oras sa pagitan naming dalawa. Ramdam ko ang katotohanan sa boses niya. Dahan-dahan akong ngumiti kahit kumakabog ang dibdib ko. "Tito, wala kang dapat ipag-alala. Ikaw lang ang nandyan para sa akin at ayokong magbago yun." Nagkatitigan kami. Wala nang ibang salita pero sapat na ang damdamin namin nagtutugma. At sa gabing iyon, mas lalo naming ramdaman na hindi namin kayang takasan ang lihim ng aming puso. Dahil sa stress sa school, nagyaya si Tito Ramon na umuwi muna sa aming probinsya para magpahinga. Pagdating namin doon, sariwa ang hangin at mas tahimik ang paligid. Para bang ibang mundo, malayo sa gulo ng lungsod. Isang gabi, naglakad kami sa tabing ilog. Maliwanag ang buwan. Tanging huni ng kuliglig ang aming naririnig. "Ang ganda dito, Tito. Parang lahat ng problema mawawala," sabi ko, habang nakatitig sa tubig. Ngumiti siya, kaya lagi akong bumabalik dito. Dito lang ako nakakahanap ng kapayapaan. At ngayon, mas masaya kasi kasama na kita. Napatitig ako sa kanya. Sa mga mata niya, kitang-kita ko ang damdaming matagal na niyang ikinukubli. Hindi na ito basta pag-aalaga lang. Ramdam kong mas malalim pa. "Lara," mahinang bulong ni Tito. "Alam kong mali, pero hindi ko na kayang itago. Araw-araw kitang iniisip habang nandito ka. Lalo kong nararamdaman na ikaw ang bumubuo sa mga kulang sa buhay ko." Natigilan ako. Kumakabog ang dibdib ko. Hindi ko alam ang mga isasagot. "Tito," nanginginig kong sabi, "paano kung pareho tayo ng nararamdaman? Anong mangyayari sa atin?" Tahimik siya. Nagtagpo ang mga mata namin. At sa gabing iyon, wala nang kasunod na salita. Malinaw na pareho kaming nahulog sa damdaming mahirap ipaliwanag. Pero lalong tumitibay habang pinipigilan. Matapos ang birthday ko, hindi ko pa rin makalimutan ang kwintas na binigay ni Tito. Sa tuwing sinusulyapan ko ito, naaalala ko yung mga salitang binitawan niya. Ilang araw ang lumipas, mas naging malapit ako kay Tito. Madalas kaming magkasabay kumain, mag-usap tungkol sa mga school at minsan sabay pang manood ng TV. Pero habang tumatagal, napapansin ko
na mas nagiging espesyal ang mga simpleng bagay na ginagawa niya para sa akin. Isang gabi, umuwi akong pagod galing sa klase. Sinalubong niya ako ng mainit na sopas. Para sa'yo yan. Baka hindi ka pa kumakain, sabi niya. Ngumiti ako. Salamat, tito. Natahimik siya. Ramdam kong may sasabihin siya, pero pinigilan niya. Kaya ako na mismo ang nagtanong. Tito, bakit parang sobra kang mag-ingat sa akin? Parang ayaw mo may mangyaring masama. Huminga siya ng malalim. Lara, kasi ikaw na lang ang natitira ng bibigay kulay sa buhay ko at ayokong mawala yun. Nagkatinginan kami. Walang ibang salita pero sa loob ng puso ko, unti-unting sumisibol ang damdamin na hindi ko kayang pangalanan at doon ko naramdaman na ang simpleng pag-aalaga ni Tito nagiging mas mahigit pa. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na mawala sa isip ko ang mga sinabi ni Tito. Sa mga sumunod na araw, mas naging malapit kami. Madalas kaming magkasabay sa kusina habang naghahanda ng almusal. Kapag gabi naman, sabay kaming nauupo sa sala para manood ang paboritong kong drama. Isang gabi napansin kong tahimik si Tito habang pinapanood ako. Bakit ganyan ka makatingin, Tito? Natatawa kong tanong. Umiling siya, saka ngumiti. Wala, natutuwa lang ako. Kasi kahit gaano ako kapagod, kapag nandyan ka, parang gumagaan lahat. Natahimik ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Pero sa puso ko, ramdam ko ang kakaibang kilig. Maya-maya, inabot niya ang isang maliit na notebook para sa'yo. Lagyan mo ng mga pangarap mo sa buhay. Gusto kong makita mong natutupad yon isa-isa. Napatingin ako sa kanya. Tito, sobra kang maalaga. Minsan naisip ko, bakit ka ganyan ka-special sa akin? Hindi siya sumagot agad. Pero sa mga mata niya, alam kong may nais siyang ipagtapat. Damdaming pareho naming pilit na pinipigil. At doon ko naisip, baka dumating ang araw na hindi na namin kayang itago ang lahat. Bigla siyang pumatok sa kwarto ko. Lara, may dala akong pagkain. Baka hindi ka pa kumakain, sabi niya. Ngumiti ako. Salamat, Tito. Ang bait mo talaga. Naupo siya sa harap ko. Habang kumakain ako, tahimik lang kami. Pero ang mga mata niya, hindi maalis sa akin. Tito, bakit lagi kang nandyan para sa akin? Hindi ka ba napapagod? Tanong ko. Umiling siya. Hindi ako napapagod, Lara. Kasi bawat ngiti mo, sapat na para mapawi lahat ng hirap ko. Sa araw-araw, natahimik ako. Napatingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Alam mo, Tito, iba ang saya ko kapag ikaw ang kasama ko. Iba ang pakiramdam kapag ikaw ang nag-aalaga. Sandaling katahimikan, nagtagpo ang mga mata namin at parehong nag-iwas ng tingin. Pero sa mismong oras na iyon, alam naming pareho na mas lumalapit na ang puso namin sa isa't isa. At mula nung gabing iyon, mas naging natural ang lahat. Pagkasama kaming nagluluto, nagtatawanan, at minsan, kahit simpleng pag-upo sa sala, parang special na. Unti-unti ang simpleng pag-aalaga ay nagiging mas malalim na damdamin. Habang lumilipas sa mga araw, mas nagiging natural sa amin ni Tito ang pagiging malapit. Kasama ko siya sa lahat, sa pagkain, sa mga lakad, kahit simpleng panonood ng TV. Isang hapon, nagyaya siya sa palengke. Habang naglalakad kami, nakita ko ang mga bata naglalaro. Bigla niyang nasabi, Lara, kung sakaling may pamilya ako, siguro ikaw ang una kong gustong makasama araw-araw. Napatingin ako.
Tito, bakit mo naman nasabi yun? Ngumiti siya, kasi iba ang saya ko kapag nandyan ka. At doon ko naramdaman ang meron sa pagitan namin. Lalalim pa. Isang gabi, nadatan kami ng kapitbahay naming matanda. Habang sabay kaming bumili ng ulam sa tindahan. "O Ramon," sabi niya, "masyado kaya tang tutok kay Lara. Baka kung anong isipin ng mga tao." Natahimik si Tito. Halata ang pagkabigla. Pag-uwi namin, hindi siya nagsalita. Ako na ang unang bumasag ng katahimikan. "Tito, huwag mo silang intindihin. Alam ko namang kung gaano kakabuti sa akin." Pero nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. "Lara, hindi ako natatakot sa iniisip nila. Ang kinakatakutan ko, baka saktan ka ng mga salita nila. Ayokong ikaw ang mahusgahan." Hinanap ko ang kanyang kamay. "Tito, kaya ko. Basta kasama kita." At doon, mas lalo naming naramdaman. At kahit anong hadlang, mas matimbang ang damdamin naming dalawa. Isang malakas na ulan ang bumuhos. Isang gabi, nawalan ng kuryente. Nasa sala kami. Tanging ilaw ng kandila ang nagbibigay liwanag. "Lara," mahinang sabi ni Tito. "Ilang beses kong sinubukan pigilan ito. Pero hindi ko na kaya. Mahal na mahal kita." Parang huminto ang oras. Kumakabog ang dibdib ko. "Tito, matagal ko na rin nararamdaman yan. Natatakot lang ako. Pero totoo, mahal din kita." Nagkatinginan kami. At sa unang pagkakataon, wala nang pag-iwas. Wala nang pagtatago. Pareho naming tinanggap ang damdaming matagal nang bumabalot sa puso namin. Bila ng hadlang, nanalig ang kanilang damdamin. At dito na po nagtatapos ang aking ibinahaging kwento. Marami pa po akong gustong ikwento, pero hanggang dito na lamang po muna. Sana po ay may napulot na aral at inspirasyon ang mga nakikinig ngayon. Hanggang sa muli, dito lang sa Dear Ate Len.